Di ba ang sarap? Na sa atin ang gagaling. Na tayo yung may taglay-taglay ng mga salita ng buhay. Ulitin ko, hindi natin kaya yon hanggat hindi pinapalitan ng Diyos ang ating puso. The heart of stone being replaced with the heart of flesh. A heart that only God can give. Ito, importante ha, tingnan nyo ha. Yung faith, lumalago. Yung faith, nagtatransform towards Christ-likeness. Kasi sabi ni Jesus, until Christ is formed in you. Sabi nga ni Paul. And sabi niya, a faith that produces works. Meron siyang pagpapahayag ng faith. Kaya sabi ni Paul, I believe, therefore I speak. Yung mga ganyan. And a faith that tames the tongue. Ano ibig sabihin nun? So, yan ang ating tatalakayin. Faith, the real faith tames the tongue. Ibig sabihin, napapaamo natin yung dila. Yung totoong pananampalataya, napapaamo niya yung dila natin. Kasi yung dila na yan, napakamakapangyarihan yan. Tingnan ninyo, basahin natin para maintindihan natin. Para mangyari yan, we need to first take personal responsibility. Again, we need to recognize the power of this tongue to build and or destroy. And to acknowledge the problem of the heart. Every speech problem is a heart problem. Okay tayo? Para maliwanag sa atin. No, let's continue. So, real faith tames the tongue by taking personal responsibility. Tinasabi niya, let not many of you become teachers, my brethren, knowing that as such will incur a stricter judgment. Now, intindihin natin mabuti itong passage ito. Nagsimula agad si James sa mga teachers. Bakit? Kasi at that time, they were being persecuted. Itong mga teachers ito, they can influence greatly to this persecuted Christian. Pwede sabihin nila kagad, na awayin natin, magtulong-tulong tayo, labanan natin sila. Bakit? Teachers can influence their behavior, can shape their mindset. Grabe ang teacher. Ngayon, yung teacher na yan, huwag natin limitahan lamang sa mga teacher katulad namin. Although yan ang pinaka-specific context yan. Kasi, katulad nito, sino sa inyo, mga dalaga, gusto rin nyo makapag-asawa? Huwag kayo maya. Malay nyo, pagtaas nyo, nagustuhan kayo nung nakakita sa inyo. Taas ang kamay, huwag kayo maya. Nahiya pa kayo eh, taas kayo. Paano kayo maliligawan kung di kayo magtataas ang kamay? Ayan, okay, good. Now, tanong, pag nagkapamilya ka, magkakaanak ka, tama ba? O, handa ka na ba magturo? Kasi tuturuan mo yung anak. Kahit hindi ka marunong magturo, tuturuan mo yung anak mo eh. Kaya ikaw yung unang yung teacher niyan. O kung magulang, lalaki ka, ganun din. Ikaw ang unang magtuturo niyan. Sabi niya, fathers, instruct your children in the discipline of the Lord. So teacher ka. Nakuha. Ngayon, sabi niya, gusto mo yan, gusto mong maging teacher. Ngayon ang tanong, you will be judged stricter than the rest. Oo, bakit? Sabi ng Panginoon, kapag yung bata na yan, at tinuruan magkasala, mabuti pang talian mo yung sarili mo ng batong panggiling at itapon mo sa dagat. Sinong gagawa niyan? Kadalasan, magulang ang may kagagawan niyan. Pag-isipan nyo. Kaya naalala ko yung kwento ni Pastor Peter kanina umaga eh. Sabi niya, nakita niya yung leader, kamusta ka na? Kamusta mga anak mo? Hindi na ho sila nag-a-attend eh. Ba't sila nag-a-attend? Huwag kang magagalit, pero sinisiraan mo ba yung mga leader sa kanila? Kinikriticize mo ba yung mga leader sa kanila? Kasi akala ang pagtuturo, hindi lang yung nagtuturo ka. Minsan sa kwentuhan lang, parang niro-roast natin yung leaders eh, parang ginagawa natin pananghalian. Then sabi niya, opo. Paano ngayon? Yung mga bata, nakikinig lang yan. Para akala mo. Tapos isipin lang agad, mga hipokrito pala yung mga leaders dyan. Ba't pa tayo a-attend? Itong si tatay, nagpapaloko pa. Ma-attend. Huwag na tayo ma-attend. Kaya kahit hindi mo turuan yan, mawawala ng gana yan. Naunawaan. Kaya marami, akala nila walang epekto sa anak. Meron eh. Kasi nga, tatandaan ninyo, tayong mga teacher, at tayong mga Christians, if we are to influence the world with our messages, imagine we are all teachers. Teach them to observe the Lord's command. Bakit? Kasi we are to make disciples. If we are to make disciples, then we are to teach them.
And the Lord sabi niya, we will be judged stricter than the rest. Kaya nga warning ni Paul yan eh. Sabi ni Paul, sabi niya, but the goal of our instruction, dapat maliwanag sa ating lahat yun. Whenever we pass on something, our instruction, ang goal is love from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. Sabi niya, for some men straying from these things have turned aside to fruitless discussion. Alam mo yung word na fruitless discussion? Sa ibang translation, sa Old English, King James, vain jangling. Yung alam mo, maingay na walang kakwenta-kwenta. Ingay lang. Sabi niya, wanting to be teachers of the law, even though they do not understand either what they are saying or the matters about which they make confident assertion. Ni hindi nila alam ano yung kanilang sinasabi kung bakit saan sila confident. Kasi maraming naniniwala kay Jesus that He is real, that He died on the cross for our sin, He rose again from the dead, but naniniwala sila. Ang tanong, are you willing to die for the truth? Kasi ang idea, conviction. Maraming naniniwala pero wala silang conviction. Kapag dating sa opisina, nakikihalo sila sa mga hindi naniniwala because they have no conviction. They just compromise. Bakit? Maling turo ng mga nagsasabing Christian na hindi nila naintindihan ano yung kanilang pinaniniwalaan. Yun ang malungkot na katotohanan. Kaya marami sa atin, we claim to be Christians, pero yung mga ginagawa natin, ang layo-layo. Bakit? Andito lang siya. Wala siyang totoong ugat na talang bumaon sa loob na magbubunga. Kaya yun ang hamon na, sabi niya, mag-ingat kayo. You will be judged stricter than the rest. Kaya dapat yung ating sinasabi, consistent doon sa ating mga ginagawa. Kaya yun ang hamon sa ating lahat. Kaya minsan, sabihin natin, I believe the Lord will provide. Tapos utang tayo ng utang, tapos di tayo nagbabayad. Hindi kayo yung umaattend sa ibang oras. Hindi sa totoo lang. Marami, hindi makapag-intay. Minamanipula yung mga sitwasyon. Wag. Kung naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, wag natin manipulahin ang sitwasyon. Kasi alam natin makapangyarihan ng ating Diyos. Minsan, pag may narinig tayong kritisismo, ano sabi mo? Di mo ako kilala. Hindi ka kailangan makilala. Kung kilala mo si Jesus, hindi mo gagawin yan. Bakit? Bakit mo papatulan? Kasi kay Lord ka na eh. Hayaan mo yung may-ari ang pumatol sa kanya. Hindi na tayo. Again, hindi ko sinasabing lagi ko nagagawa yan. Minsan hindi. Pag nakakalimutan ko kung sino ako. Nakuha ninyo? Kaya nga ang sabi ni Pablo, si Santiago, for we all stumble in many ways. Walang exempted. Maging siya, inamin niya, we all stumble in many ways. Kaya naman, we need to be aware. We need to be conscious about this reality. If anyone does not stumble in what he says, panalalita pa lang. Sabi niya, he is perfect man. Ibig sabihin, he is a mature man. He is a man who truly understands who he is. And sabi niya, able to bridle the whole body as well. Kaya niya nang kontrolin lahat. Kaya nga ang kapangyarihan ng dila, grabe. Talagang isipin ninyo Sabi niya, talagang kapag yan na-control mo, panalo ka na, matured ka na. Kaya dun pa lang, pinapaalala sa atin, if we want to grow, as in if we know we're alive in the faith and we're growing, one of the tests is to see how we are growing in our speech. Paano tayo lumalago sa ating pananalita? Okay pa tayo? Pakisabi sa katabi mo, okay ka pa ba dyan? Magsalita ka naman. Yun ang challenge Yun ang challenge sa atin. Kaya nga napaka-importante yan. Speech is the most complex area to discipline. Kaya lang, kapag ito na disiplina, wow, panalo tayo. Maraming kapahamakan sa buhay dahil sa mga mali nating nasabi. At marami rin tayong minsang biyaya sa buhay dahil sa mga tama nating sinabi. Okay ba yan? Kaya napaka-importante nun. Kaya tingnan nyo, saan ba tayo madalas na i-stumble? Tingnan nyo lahat. Check natin yung heart natin. Heart. No, saan tayo madalas na i-stumble? Pag heart-filled speech. Di ba? Pag nasaktan tayo, speaking out of pain or hurt. Di ba? Nasaktan tayo, minsan nagsasalta tayo pabalik, hindi na natin pinag-iisipan anong epekto. Kasi hurt people,
Oh, ngayon, hindi lang yun. Kaya nga, wounded heart often wields a sharp tongue. Ito pa, sabi niya, exaggeration. We tend to stretch the truth. Pinapalaki, minsan ine-exaggerate natin, pinagaganda natin to make us look better. Tapos iba naman, pinapababa natin para sinasadya natin mas malala pa yung sitwasyon ng iba para for them to look worst. Di ba? Ayaw din ng Diyos yan kasi lying yan eh. Ngayon, ito pa, hindi lang yon. Minsan, out of angry words. Dahil galit ka, nakakapagsalita tayo ng mga salitang pagsisisihan natin pagkatapos, pag kumalma na yung ating damdamin. Na-experience yun na yan? Kaya gusto ko yung advice si Pastor Peter. Pagkagalit ka, huwag ka munang magsalita. Ganyan ka daw muna, ganyan. Sama-sama kayo, ganyan. Ganyan kayo, ganyan. Sabi niya, paggalit ka, inis na inis ka na. Gusto mo na magsalita. Ganyan ka muna, tapos bilang, lagay mo dito. Di ba? Pigilan. Huwag yung asawa mo, ang ganyanin mo. Sarili mo. Kasi ikaw yung galit eh. Hindi yung galit ka, ginano mo yung asawa mo. Di ba? Ganyan muna. Bakit? Kasi hayaan mo muna, magkumalma muna yung damdamin mo bago ka magsalta para wag nagsalta ka, may sense na. Now, relational sins, ito matindi tayo dito. Minsan, di natin napapansin, no? Kasi Christian na tayo eh. Alam niyo yung gossip, nagsaskikwento tayo ng totoo, pero hindi kailangan ikwento. Dahil para lang nasira yung ibang tao, para yung motivation natin, makakasakit, makaganti. Huwag ganun, kasi nangyayari yan. Sa Christian, hindi naman tayo chismose. Mahilig lang tayo humingi ng prayer request. Pag-pray mo yung kapitbahay namin, nag-away sila. Grabe. Hindi sila nag-date ng Valentine's. Pag-pray natin. Minsan, may pa-pray ka pa. Sini-chase mo naman. Alam mo si kapatid, kaya wala siya nung nakaraang linggo sa D-group. Huwag na pag-pray natin, ha. Ang sama nung ginawa niya. Di ba? Kahit totoo, bakit mo kinikwento? Hindi naman siya matutulungan. Ba't hindi na lang sa kanya mo sabihin para matulungan siya? Tama? Huwag na yung iba naman, mas malala, slander talaga, walang katotohanan, nagkikwento ng kung ano-ano para lang masira yung tao. At yung iba, tina-triangulate. Ano yung triangulate? Ibig sabihin, siya yung may problema, dapat sa kanya ko sabihin. Ang ginagawa ko, sasabihin ko sa iba. At sabi niya, ikaw nang bahala kung masasabi mo sa kanya. Hindi, ayaw ng Diyos yun. Sabi niya, when you caught a brother in sin, sabi niya, when you caught him sinning, anong gagawin mo? Talk to the brother privately. Di ba? Minsan nag-uusap na kayo privately, ikikwento pa rin. Nag-uusap na kayo. Okay, tapos ikikwento, alam po, nagkwento kami, inamin niya, loko talaga yan eh. Di ba? Bakit mo kailangan sabihin? Tapos na nga yun. Di ba? Bakit kailangan mo pa ikwento? Ayaw ni God yun. Kaya sabi ng Lord, gossip, parang separates intimate friends. Ayaw ni God yan. Kaya, yung iba naman, panguy-nguy-nguy-nguy, whisper. Nagagawa natin yan eh, pag hindi tayo nag-iingat. And of course, yung mga toxic talk, yung parang, lagi na lang negatibo nakikita. Kunyari, nagpipreach, inulit na naman niya. Mga ganon. Reklamo. Iba, grabe naman upuan sa CCF, nakakaantok. Hindi ka pa nagpapasalamat na nakatulog ka? Di ba? Kasi nagreklamo ka pa ng reklamo, natulog ka naman. Huwag ka nang magreklamo. Ibig sabihin, iba, ang lamig-lamig naman doon. Di ba? Nagdala na nga ako ng kumot. Kung nagdala ka ng kumot, ang init naman. Puro reklamo. Huwag. Yung Espiritu laging critical. Lagi nakikita yung mali. Mali yung grammar. Mali yung text. Mali yung Ba't hindi mo kunin yung message? Again, nahuhulog tayo sa ganyan. Kaya we better check our heart. Naunawaan po? Kasi tandaan ninyo, what fills the heart eventually leaks through the mouth. Yeah? Kaya lagi natin pinakakain, talking with negative people, talking with complaining people, minsan kakapasok, na ilalabas din yan sa labi. Kaya ingat tayo at tandaan natin, if we are to assume responsibility, I tell you that every careless words that people speak, yung mga hindi lang maingat na sinabi, they shall give an accounting for it in the day of judgment. One day, we will all face the Lord. Lord, comment lang naman yun. Wala naman yun. Anak, hindi issue yun. Careless word eh. Lord, hindi ko naman dinidibdib yun eh. Huwag kang mag-alala. Nadibdiban na kita ngayon. Kasi bakit? Careless word eh. For by your words, you will be what? Justified.
and by your words, you will be condemned. Kaya ang prayer natin, every day, if we want our tongue talagang to be submitted to God so that we would avoid stumbling and we would grow immature, sabi natin, Lord, guard my ways that I may not sin with my tongue. Every day, Lord, tulungan mo kami that we will not sin. And I will guard my mouth. Ako rin, personally, I will take this personal responsibility to guard my mouth as with a muscle while the wicked are in my presence. And Lord, set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Di ba? At kung meron tayong pagpapraktisan, itong sabi ng Lord, let no unwholesome word proceed. Ano yung unwholesome? Walang bulok. Yung kabulukang lalabas sa iyong mga labi. But only such a word as is good for edification. Yung talagang timing na para ma-build up yung tao. Di ba? According to the need of the moment so that it will give grace to those who hear. Yung bang mabibigyan po ng, yung pangangailangan niya at that moment para po siya'y umangat, maitaguyod. Kaya ang tanong sa atin, paano tayo nagsasalita pag pagod tayo? Pag nakikriticize tayo? Pag tayo nasa bahay o nasa church, minsan sa church, ang babait eh. Anak, upo ka na. Upo ka na. Pag sa kanina, hindi ka umuupo, ha? Ang tigas ang ulo mo, ha? Anong gusto mo? Minsan, malay. Wag ganon. Paano tayo magsalita? Walang nai-impress. So, ang pangalawang bagay is recognize the power to build or destroy. Kasi ang talaga, sobrang powerful ng dila. Would you believe? Yung dila na yan, pag nagpunta ka sa doktor, tinecheck nila yung dila. Bakit? Anong kinalaman yan? Ako hindi ko naintindihan. Yung pala, nakikita nila yung kalalagayan ng kalooban mo sa dila pa lang. Pati yung posture daw naapektuhan ng dila. Ayon sa pag-aaral sa medical science, pati posture mo naapektuhan ng dila. Ganun ka bang yan sa liit niyan? Di ba naapektuhan ng buong pagkatao mo? Oo. And ito pa, kaya sabi ng Bible, now if we put bits into the horse's mouth so that they will obey us, will direct the entire body as well. Can you imagine a horse which is so strong and powerful, a bit small and unimpressive, na bridle, lalagay lang dito, tapos susunod na? Ang hirap ang tigas ata ng ulo ng kabayo. Pag hindi train yung kabayo, sakyan mo, di talon ng talon yan, hindi mo mapipigilan yan. Pero with that yung beat na yan, wow, pag tatakbo yan, pag inatak mo yan, ang lupit. Sabi niya, yun lang. Napapahinto mo yung kabayo. Tapos pag pinakanan mo, wala siyang choice. Di ba? Pero, gagano na lang. Bakit? Kayang-kaya siyang kontrolin. Pero magkokontrol, may hinete. It's either ikaw ang hinete o ang Diyos ang hinete. Nakuha natin? No, hindi lang yun. Isipin niyo pa ito. Look at the ships also, though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder. Wherever the inclination of pilot desires. Paano sino magdidikta? Yung piloto. Kaya sabi ni James, para din niyang apoy, na isang maliit na apoy na susunugin ang buong forest. Ganon ka-apekto. Ang apoy, hindi naman masama yan eh. Kung kontrolado yan, it brings passion, fire. Pero kapag yan ay uncontrollable, sisira yan ng marami. Bahay, pamilya, ang daming sisirain yan. At yan ang gamit ng dila. Ang tanong, ganun bang ating ginagawa? Ilan na kaya ang buhay ang nasira dahil sa mali nating pinagsasabi? Can you imagine, mga taong siniraan natin, hindi na lang dila ngayon, pati fingers na eh. Nasa post, sinabi natin isang bagay na hindi tayo sigurado. Yung mga sinasalta natin ng mga rumors na hindi naman talaga nangyayari. And yet we spread it. Sinira natin yung buhay ng tao. Nakuha ninyo? Kawawa. Kaya galit ang Diyos. Ang totoo niyan, even that can bring us to hell. Napansin niyo ba yun? Ganun katindi, yes. Because death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kung mahal mo yung dila mo, dalawa lang ang pasilbing bunga. Kamatayan o buhay. Ilang mga marriages nag-collapse overnight. Hindi naman overnight lang yan eh. Overtime. Dahil lang sa daily speeches natin. Tama ba? Ilan ng mga churches nagkahati-hati. Hindi issue ng theology. Issue lang ng mga kwentuhan na gawa-gawa ang kaisipan.
na sinasabi, ganyan si pastor, masama ugali niyan, ganto, nawala man lang pagsisiyasat, ni hindi man lang pinakikinggan ang mga parte-parte. Our tongue may be small, but it stirs our lives. It is a fire, it's a poison, it's a corruption, and hell itself. Kaya nga, gustong-gusto ko yung sinabi ni Pastor Peter, which I learned a lot from CCF. Sabi niya, we never think negatively, talk negatively against anyone. Kapag kami lang, pati pa nga anak namin, sabi niya. Kaya sabi ko, hindi ako ganun. Mahilig ako magkwento sa ibang tao ng buhay ng iba. Pero dahil sa natutunan ko yun, talagang inapaalala ko sarili ko, gusto mo bang ganyan ang gawin sa'yo? Siyempre, ayaw ko. And I praise God. Kaya I thank the Lord for CCF, for our pastor, that he exemplifies how to control the tongue. Naunawaan? Importante ho yan. Kaya nga ang laking paalala, di ba? Sabi nga ng Panginoon, yan magdadala sa impyerno. Kaya ang paalala ni Pablo sa atin, that if we confess with our mouth Jesus as Lord and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. Kilalanin mo lang na talagang siya yung Panginoon, hindi ikaw. Sabi niya, maliligtas ka. With the heart, a person believes, resulting in righteousness. With the mouth, he confesses, resulting in what? Salvation. Now, ito pang ang masarap. Now, kung kailan, if there is no distinction between Jew and Greek, walang pinagkaiba yan. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. For whoever will call on the name of the Lord Jesus will be saved. If we know that He is the Lord, then run to Him. Tell Him your issues. Run unto Him, not to anyone, but to God. Because He is more powerful and He will surely save us. Amen po? Kaya kahit ano pang paninira yan, hindi mo kailangan gumante. Bakit? May Diyos kang makapangyarihan eh. Kasi if you call upon Him, He alone can save. Amen po? Now, finally, yes, hallelujah, we need to acknowledge the problem of the heart. What does it mean? Tingnan nyo ha. Sabi niya, for every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, has been tamed by the human race. Ganyan kagaling ang tao. Kaya niyang paamuhin ang whale. Meron nyo, si orca, napapaamo nila. Minsan nagwawala, pero napaamo. Di ba? Yung mga isda, katulad ng dolphin, napakausap nila. Napapaamo nila ang leon. Napapaamo nila ang kung ano-anong mga hayop. Pero sabi niya, ganun pa man, gusto ko maintindihan ninyo, sa kabila ng galing ng tao, isang bagay hindi nyo kaya. Sabi nga ganon, no one, as in no one, including me, sabi ni James, no one can tame the tongue. Walang makakapagpaamo sa dila. Sabi niya, it is a restless evil and full of deadly poison. Grabe ang kanyang description. Punong-puno ng lason. Kasi minsan kahit anong ganda na sinasabi mo, yung motibo, kunyari lang si Absalom, sinisiraan niya yung tatay niya sa kanyang pananalita para makuha niya yung puso ng mga tao. Ang mga nandaya sa asawa, nanligaw na may asawa na, ginamit ang kanyang mga pananalita, mga mabubulaklak na salita. Sinasabing, ang ganda ng mata mo, bulag naman. Diba? Hindi ko sinasabing bulag, hindi maganda. Ang sinasabi ko, bulag naman yung mama na nagsasabing maganda yung mata. Anong ibig sabihin? May asawa ka na, ba't ka titingin sa iba? Kaya, minsan, hindi natin iniingatan na yung sinasabi natin, sinisira natin ang ating mga sarili. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Restless evil yan. We cannot stop that. We always want to be on the top. But in reality, we cannot control our tongue. Kaya sabi na, so anong solusyon? Tingnan nyo, we may think that we are religious. We may think that we belong to God. I-test mo nga. Will it bless our Lord and Father? Doon, nagwo-worship ako kay God. And yet, we curse men who have been made in the likeness of God. Tingnan nyo yung kasinungalingan ng tao. Nagkala natin, okay, God. Praise the Lord, praise the Lord. Mamaya konti, pagtingin sa katabi, tingnan mo ito, patas-tas ng kamay, ang baho-baho naman. May putok. Di ba? Created in the likeness of God, ba't minumura? O kaya paglabas pa lang, kung akala mo, sino to? Yung damit niya, grabe. Bakit mo inaalipusta? Minsan sabay lumalabas, nagpuri ka sa Panginoon, pero nang-insulto ka ng kapwa. Hindi pwedeng ganoon. No, isa pa, dinami niya, from the same mouth comes both blessing and cursing. Paano nangyari yon? My brethren, these things ought not to be this way, di ba? Hindi dapat ganyan.
Pero doon maintindihan, Lord, oo nga, nagpapaka-religious ako pero minumura ko iba. Tapos hindi lang yon. Kanya, does a fountain send out from the same opening both fresh and bitter water? Pwede ba yun na yung sariwang tubig at saka mapait na tubig sabay na lalabas sa parehong source? Hindi po pwede yun. Nasabi niya, can a fig tree, my brethren, produce olives? And can a vine produce figs? Nor can salt water produce fresh water. Anong sinasabi niya? Pag-isipan niyo mabuti. Ito ka, nagpupuri ka sa Panginoon, nagtuturo ka ng Bible study, mamaya konti, chinichismis mo yung kapitbahay mo, chinichismis mo yung kasama mo sa D-group. Paano yun? Hindi magko-connect. You need to be honest. Sabi niya, there is something wrong with your heart. It's either yung heart na yan, hindi totoo sa Diyos, o yung heart na yan, talagang dispalinghado, may karamdaman, bipolar. Tama? Kaya sabi ng Lord, every speech, let me remind you, let me just repeat this. Every speech problem is a heart problem. Kaya, aminin natin, Lord, may problema ako. Kasi hindi dapat Kaya tingnan nyo, kasi sabi ng Lord, tingnan nyo, you brood of vipers, how can you being evil, speak what is good? Sabi niya, for the mouth speaks out of that which fills the heart. Kapag masama yan, masama lalabas. Kaya inulit niya ulit, good man out of the good treasure of his heart brings what? Forth what is good. And the evil man out of the evil treasure brings forth what is evil. For his mouth speaks from that which fills his heart. Kung ano yung laman ng puso, yan ang lalabas. Kaya if our faith is real, we are filled with Jesus, then it will sound like Jesus. Tama ba? Okay tayo? Now, kaya tingnan nyo, paano tayo magsalita? Sabi ng Lord, our words matters. Dapat yung salita natin can heal or it may harm. Either, anong totoong kalagayan ng puso natin, yun ang magiging resulta. Can build or break. Can reveal the condition of the heart. Kasi out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Now, kung nag-building ang heart natin buo, obviously, we will build, our words will build. Na? Words that give life. Words that encourage growth. Words that speak truth in love. Paano yan sa totoong buhay? Sample lang natin. Sample lang to ha. Hindi to exhaustive list. Halimbawa lang. Yung bang sabihin mo lang kailan nyo huling in-appreciate yung asawa, sabihin mo sa asawa mo, alam mo, napakahalaga mo. Kailan nyo huling sinabi yan? Di ba? Parang hindi yung, alam mo, hindi ako mabuhay nang wala ka. Kasi nasa iyo lahat ang pera Huwag ganun. Parang ano na yun panunumpa na yun Ito hindi. Mahalaga ka, you matter to me. Kailan yun? Salamat sa'yo, malaking tulong ka sa akin. Kahit kasama lang sa opisina, alam mo, salamat sa'yo, ang laking tulong mo sa akin. When did we last appreciate somebody else? Diba? Thank you. Sabi niya, buti nandito ka. Parang, I'm glad you're here. Hindi ka nag-iisa, you're not alone. Ang sarap ng yung mga encouraging words na ganoon. What I'm saying is this, God changes our words because He changes our hearts. Amen? Now, ito po. Kaya, yung words that encourage growth, yun, parang, alam mo, kahit nakikita mo nakikita ko yung ginagawa ng Diyos sa'yo. Ituloy mo lang. Don't give up. Tuloy mo lang. Tuloy mo lang. I see God at work in you. Keep going. It may be slow, but there's growth. Praise God. We're here with you. We support you. Di ba? Ang sarap ng ganun pakinggan. Di ba? Kahit sa leaders natin, kailan natin sila in-encourage. Kaya nga, encouragement says, you don't have to walk this alone. Andito kami. Yung mga words that speak truth in love, kailangan mo i-rebuke kasi hindi mo pwede hindi i-rebuke I-rebuke mo, pero in a loving way. Katulad ng, alam mo, mahal kita Kaya pwede ba ako magsabi sa'yo ng mahirap na pakinggan? Kahit pwede mo rin sabihin, eto baka mali ako, pero napansin ko kasi ganito yung ginawa mo. Ikaw naman, baka mali ako. Ngayon, pag nagsabi ka, wag mo naman pilit na ikaw lang yung tama. Minsan, mali ka talaga Di amin tanggapin mo naman yung paliwanag ng kapatid mo. Wag naman yung parang pinagigit, sisinungaling ka pa, hindi mo pa inaamin Ang labo mo Wag nang ganun. Pag nagsabi ka, because you're sincere, tama na kung ano yung reaction niya. Kung inamin niya, o tanggapin mong inamin niya. Kung hindi niya inamin, tanggapin mo rin. Hindi yung pipilitan mo, nagsisinungaling to. Talagang walang kwentang tao to. Wala nang ganun. Naguhusga na tayo ng puso nun Ayaw ni God yun. Okay ba yan? Kaya speak the truth in love. And of course, sa pibrado ko sinasabi to kasi ayaw kitang mapaya. Yung bang privately. Talk to that person privately. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya importante yan. Now, kaya truth spoken with love heals.
not humiliates. Remember this, words that give life, words that strengthen, and truth spoken with love. Yun ang ating laging hangad. And I like what Pastor Peter said this morning. Sabi niya, and this is my prayer, sabi niya, the Lord has given me the tongue of the disciple. Yung isang tagasunod. And sabi niya, that I may know how to sustain the weary. Paano ko sila mapapalakas? With a word, awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple. Lord, let me first be filled with your words that I may sustain others. And kaya nga, ang prayer natin, Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. And I pray, as tayo po as Christians, here in CCF, I encourage you. Meron tayong tinatawag na CCF tongue test. Nga? Ito bang sasabihin ko talagang kailangan? Totoo ba to? Ito ba yung sinasabi ko na may pagmamahal? Ito ba ay nakaka-build up? Ito ba ay glorifying sa Diyos? No, baka hindi nyo maalala. Ako kasi medyo mahina ako sa ganyan. Gumagawa ako ng cheat code ko. Kaya I would say, is it true? Is it helpful or harmful? Is it inspirational? Is it necessary? Is it kind? Hindi ko to original, pero nakatulong sa akin to remember. Kaya think of God's glory or honor. So, paano sa totoong buhay yan? Pag kumbaga, kung ito ay truthful, tinatanong din natin, before you say something, totoo ba to? Ito ba yung whole truth and nothing but the truth? O twisted a little bit? Or is an attitude that makes you look better? Is it truthful? Checking also the motive. Helpful or harmful? Tinatanong mo, inspirational. Tinatanong mo, is it going to build up or tear down? Is it going to give people hope and encourage and make them want to move forward in their life? Yung natutulungan sila talagang magpatuloy. Kailangan ba talaga? Kasi some things are not necessarily wrong to say, but there's nothing wrong with saying them. They're just not necessary. Well, di naman talaga. Okay naman. Kaya lang, hindi naman kailangan. Ba't mo pa kailangan sabihin? Di ba? Kaya, is it kind? Paano ba nalalaman kung kind? Transform worry to joy. Pag kind yan, ganito. Worry can rob you of happiness, but kind words will cheer you up. Di ba? Ang sarap no, nakakaano. Kaya kung galit naman, no, gentle words, nagalit, breaks through anger, ano sabi niya? A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Di ba? Nagiging mahinahon tayo. Pleasant words encourage learning. Ano sabi niya? Pleasant words promote instruction. Kahit sa mga anak natin, you want them to learn, speak to them heart to heart. Hindi laging pasigaw, laging parang walang tamang ginawa. Always teach them na mag-usap tayo ng puso sa puso. Yan. And of course, honest words make us feel love. An honest answer is like a kiss on the lips. Diba? Pagka tapat ang tao sa'yo, parang you feel you are trusted. Mahal ka. Now, if you are imagining, ano ba yung kiss on the lips? Kung hindi nyo na-experience, kalimutan nyo na yan. It's okay. Basta it feels like you are loved. Okay? Now, wise words heal broken hearts. As in, kaya sabi ng Bible, let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. Now, let me just end. Naalala ko kasi itong seasoned with salt. There was a restaurant in the US na nag-invento sila ng seasoning na napakasarap. Kakaiba, hindi lang basta asin, meron silang hinalo doon, na pag nilagay sa ulam, talaga sobrang sarap. Kaya ang ginawa ng mga tao, ninanakaw nila yung seasoning. Ninanakaw nila yung seasoning. Inuuwi nila para magamit nila sa bahay. And naisip ko, how I wish that we Christians, whenever we speak, people around us will get our words and take it as theirs and reminding themselves and to their children and to the people around them, I got these words and this really makes my life worth living for. Why? Narinig ko sa mga Christians. Di ba ang sarap? Na sa atin ang gagaling na tayo yung may taglay-taglay na mga salita ng buhay. Ulitin ko, hindi natin kaya yon hanggat hindi pinapalitan ng Diyos ang ating puso. The heart of stone being replaced with the heart of flesh. A heart that only God can give. Yun yung siya yung magiging hinete. Siya yung magiging piloto na hinahayatin, Lord, makapangyarihan ng dila ko. Take control of my tongue. Na Lord, ikaw ang Panginoon ko. And be the master of every part of my being. Especially my tongue. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan sa buhay. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong sitwasyon.
Hindi advice ito na ito gawin mo, itong salita ang gamitin mo. Those advice are good, but those pieces of advice are nothing unless God reigns in you. He alone can change our hearts, the very source of the right words, the very source of words of life. Hindi natin kayang i-produce ang buhay, ang mga salita ng buhay, without Jesus, the very Word of God, the very life that we need. Hindi natin may papasa ang buhay sa ating mga anak kung wala ring buhay sa ating mga puso. So I pray, you know your condition. You don't need to pretend. You just need to be honest and say, Lord, change my heart and make it ever true. Lord, make my heart be totally yours, that I will speak the very word of life from the very heart of Jesus. Kaya kung hindi pa, ang puso mo hindi pa talaga sa Diyos, then be humble. Admit to God, Lord, change my heart. Kung ikaw kinakausap ng Diyos, just raise your hand before the Lord. Yes, ako po yun, Lord. Ako po yun. Yes, huwag ka mahiya. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus, for your humility. Thank you, Jesus, hallelujah. And for those who raise their hands, sabi mo, Lord, change my heart. I acknowledge that you are the Lord and the master of my life. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you rose again from the dead. And thank you that you are giving me a new life, a new heart, a new beginning. And thank you that giving me the word of life, that whenever I speak, help me to always speak life to people, to always speak life to every person I talk to. Lord, I pray, allow me, Father God, to be a channel of change in this country, in my family, in my community. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Fill my hearts with praises of you. Lord, I know I cannot change my heart unless you do. So thank you, Lord, for your willingness to change me. Thank you, Lord, for your love. Thank you for your faithfulness. Thank you that in the name of Jesus, hallelujah, you speak healing. That in your name there is life. In your name, oh God, there is power. So Lord, thank you. Take over me. So I pray, Father God, not only for the family represented here, but even for those who are watching online. I pray that they too will experience the change of heart, the heart that comes from the heart of Jesus. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. We honor you, for you deserve all glory, honor, and praise. So Lord, nais po namin kayong purihin at pasalamatan at awitan ng buong puso namin, dahil kayo ang Diyos na karapat-dapat itanghal sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen.